Free pera padala mula Hong Kong to Pinas, mga milabs. Ayan, may i-share ako sa inyong ginagamit kong apps kapag ako ay magpadala ng pera mula dito sa Hong Kong papuntang Pilipinas para sa aking pamilya. So, ito rin ang apps na ginagamit ng mga ibang mga Pinay or helper na nagtatrabaho dito sa Hong Kong, mga milab. So, ayan, i-share ko sa inyo, walang iba kundi ang Alipay app. So, baka malito kayo, may Alipay apps din ang China at yung Hong Kong. At magkaiba yan sila, mga milab. So, kapag mag-download kayo, piliin nyo yung Alipay HK. Yan po ay para dito sa Hong Kong. Tapos, ang Alipay po ng China, ibang logo din yun, mga. Pero, ang picture po ng apps na yan ay magkapareho. So, mga kababilabs, kapag gumamit po tayo ng Alipay, kapag tayo ay magpadala ay free po or walang bayad kapag ang pinili mong mode of payment or mode of padala is GCash. And, meron ding choices doon, mga kababilab, no? Via bank account or transfer, kung mag-transfer ka ng pera papuntang bangko mo, and via Palawan or Cebuana, mga kababilabs. Pero may charge yung Palawan, Cebuana, and banks, mga kababilabs. Ito ay 15 Hong Kong dollars lang naman. Pero kapag GCash po is free po talaga, walang bayad. Pero may minimum po, sa isang buwan dapat makakapag 5,000 Hong Kong dollars lang ang mapadala mo gamit ang Alipay, mga kababilabs, no? So ngayon, ituturo ko sa inyo, no, or i-share ko sa inyo paano mag-top up ng Alipay app sa 7-Eleven, and i-share ko rin sa inyo yung magkano yung sahod dito sa Hong Kong, magkano yung food allowance, and i-share ko rin sa inyo, ang panghuli sa ating video is paano mag-send mag-send ng pera Alipay to GCash. Ito po ay free charge. Pero bago ang lahat, mga kababilabs, no, bago ako magpapatuloy, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel is don't forget to subscribe my channel and i-click mo na rin yung notification bell button and click all para ma-update ka sa lahat ng mga i-upload ko pang mga video. Ayan. So, luwag na nating patagalin ito na pasok, Luningning. Unang-una punta lang tayo sa Alipay app, mga babilabs, no? And then, i-wait natin, naglo-loading pa. Pag mag-top up tayo, pipindutin lang natin ang top up button, mga babilabs. And then, hintayin natin ulit na maglo-loading para, ayan, kapag lumabas na po yung QR code, yan po ang gagamitin natin. At dalhin natin yan, mga ka-babilabs, doon sa my counter. And then, mga babilabs, dahil hindi ako masyado marunong mag-Chinese or English, charing. Ito na nga, nilagay ko na lang dyan. Kapag yan ang ginagawa ko dito sa 7-Eleven, mga kababilabs, no, alam na ng cashier, mga kababilabs, na magpa-top up ako. So, matik niyan, mga kababilabs, alam na nila kapag ang itsura mo ay hindi ka pure Chinese or isa kang alien. Alien ang tawag ng mga ibang or taga-ibang bansa dito sa Hong Kong. So, ako ay isang alien, charing. So, i-check mo yan, mga kababilabs, no, kung napasok na ba. So, aantayin lang natin. Ayan. So, pumasok na. Ang bilis lang, mga kababilabs, no. 600 po ang aking tinap up, mga kababilabs. And then, ngayon, mga kababilabs, ayusin ko itong aking chain. Kasi may hawak akong camera dito sa time na to, mga kababilabs, no. Dito pala ako nagpadala sa or nagpa-top up via Alipay sa 7-Eleven. So, ito po yung resibo. Ayan, 600 Hong Kong dollars. Magkano na ba ang sahod ngayon dito sa Hong Kong? So, ayan, pag-usapan natin while naglalakad ako papuntang supermarket. So, ang sahod ngayon dito sa Hong Kong, mga beno, nakapirma ako ng kontrata last year, 2023. Ang sahod nun is 4,870, no? Nag-apply ako noon is December, tapos nag-update ang government ng Hong Kong ng September 2023 na tinaasan yung sahod. So ayun nga, may nakita akong video na nag-viral, no, kasi tinaas ng mga Hong Kong government ang pasahod sa mga helper dito sa Hong Kong. Kaya ginanahan ako na mag-apply dito.
No, kaya nung December, nag-apply ako. And then, nagka-problema yung passport ko. So, bali, rating ako dito sa Hong Kong, bali, April na. So, bali, yung process ng requirements ko noon is, umabot siya ng 4 months talaga. So, ayun mga be, may ano lang kasi, may problema yung passport ko, nasira, tapos ni-renew ko, no? Yun yung problema, kaya ako natagalan. Pero mostly, ang processing talaga dito sa Hong Kong is 2 to 3 months. So, ayun. Ang food allowance naman mga bebe, no? May nagtanong sa akin magkano yung food allowance dito. So, depende sa amo kung ibigay sa helper yung food allowance. Pero yung food allowance dito is 1,230 Hong Kong dollars. No? Correct me if I'm wrong, pero yan po yung nakita ko sa aking kontrata. Pero ako is share foods kami ng mga amo ko, no? Hindi kami hindi ako hiniwalay, hindi binigay yung food allowance ko, kaya ayun. Pero okay lang naman kasi And ngayon, turuan ko naman kayo paano mag-send ng pera sa Pilipinas. So, i-open lang natin ang ating Alipay app at saka mga kabebe loves, ayan, pindutin ang remittance at i-wait lang natin yan. And ito yung palitan, Philippines is 1 Hong Kong dollars equals 7.14 peso mga kabebe loves. So, ang baba. Via Alipay, pwede po tayong magpadala sa GCash e-wallet or Palawan Cebuana or bank account. So, ngayon mga kabebe loves, no, tingnan natin kung gaano ba kalaki or magkano ba sa Pilipinas ang 600 Hong Kong dollars. Magkano ba ito sa peso? So, ito, tinachansa ko na lang siya mga kabebe loves, no. Tinry ko yung 3,500. Ay, sumobra. So, bali 490 Hong Kong dollars ang 3.5k mga kabebe loves. So, try natin yung 4,000. Ayan. So, okay na to mga kabebe loves, no. Ito na lang yung isi-send ko mga kabebe loves. Then, mga kabebe loves, balik tayo doon sa remittance. Dahil may nakaregister na pangalan ng kapatid ko dito. For example, kapag magpadala ka or wala pang history na nagpadala ka sa pinadalhan mo. Balik tayo dito sa GCash mga kabebe loves, no. Ayan. Meron akong GCash dyan, tapos yan yung itap ko kasi nga nakaregister na to dito or nakapadala na ako dito sa sarili kong GCash. Ito yung ginamit ko. So, ganyan lang kasimple magpadala ng pera, Alipay to GCash mga kabebe loves. Then, i-check natin yung maigi mga kabebe loves, no, para hindi tayo magkamali. Pero sa part na ito, kasi ito, no, at lagi na akong nagsisend ng pera dito sa aking sariling GCash, kaya safe na. Alam ko na safe. Pero kapag bago ka pa lang or unang-unang send mo ng pera ay i-check mong maigi. So, pay now. So, at aantayin na lang natin yan mga kabebe loves, no. So, ganyan po kadali magpadala ng pera sa GCash from Alipay mga kabebe loves. So, okay na ba? So, kapag Palawan, meron po itong 15 Hong Kong dollars na charge every padala or every transaction mga kabebe loves. So, ganyan po siya kadali mag-send. And now, i-check ko naman yung GCash ko kung pumasok na ba siya or talagang legit ba yung pagpasok ng pera dito sa aking GCash. So, mag-login lang ako. And wait ko na lang yan mga kabebe loves, no. Boom! Welcome to Hong Kong, ay charing. Ayan, pumasok na siya mga kabebe loves. Ayan, from Alipay Cash In, 4,000 pesos. So, grabe. Ganun lang siya kabilis mga kabebe loves. So, ano pang hinihintay mo? Mag-Alipay ka na.